Sama-sama tayong magiging saksi! Mahigit 2,000 tonelada ng umano'y smuggled na bigas ang nasabat sa Bataan. Nagkakahalaga ito ng 100 million pesos ayon sa Bureau of Customs. Naaresto rin ang nasa 18 tauhan ng barko matapos umanong tangkain na idiskarga ang mga bigas na galing sa Talisay, Cebu. Ayon sa BOC, di tugma ang karga ng barko sa dokumentong hawak nito. Nakasaad sa ship-side permit mula sa BOC Port sa Cebu na 1,730 metric tons lang ng mga produktong pang-agrikultura ang pinahihintulutang iangkat. Pinatawan ng warrant of seizure and detention ang mga nakumpiskang bigas dahil sa paglabag sa large-scale smuggling of agricultural products at Customs Modernization and Tariff Act. Huling araw po ng Christmas long weekend at marami na namang pasahero sa Parañaque Integrated Terminal Exchange. Ang ilan sa terminal na raw magpapalipas ng magdamag. Saksi live si James Agustin. James? Connie, dahil fully book na ang ilang biyahe, pahirapan yung pagkuha ng tiket ng ilang pasahero dito sa PTEX. Kahit gabi na, marami pa ring pasahero na pauwi sa probinsya sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PTEX. Si Mariano nag-leave na raw sa trabaho para makauwi sa Bicol. Kasama niyang babiyahang live-in partner na si Donna. Maswerteng nakakuha pa sila ng tiket. Mahirap po eh. Ngayon lang po ako nakakuha eh. Kanina po, mga alas 7 po nakakuha ko. Hindi pa ako umuwi ng Pasko eh. Ngayon lang po talaga ang uwi namin. Alauna kami nandito tapos ngayon lang kami nakakuha. Kasi mahaba yung pila. Ang pamilya Locanias nahirapan din kumuha ng tiket. Dito raw sila sa Metro Manila nagdiwang ng Pasko at pauwi na sa Bicol. Kanina hanggang alas 7 lang sila. May dumating silang bus pang alauna. Madaling araw na may mga kabiyahe. Opo. Pero si Aling Salvacion at ang kanyang anak, wala pa rin nakukuhang tiket kaya sa terminal na sila magpapalipas sa magdamag. Mahirap dahil nakikisabayan kami sa dumarating ng mga pasahero. Ganyan. Kaya mahirap. Paano yan? Magtsatsaga na lang kami para makauwi ng Bicol. Excited ba kayo? Siyempre dahil makakasama namin ang pamilya namin. Ayon sa pamunuan ng PTEX, mahigit 168,400 ang mga naitalang pasahero hanggang kaninang alas 9 ng gabi. Mostly po nang nagtatravel ngayon ay papunta pa rin ng probinsya. So marami pa rin po tayong fully booked na biyahe. Usually going to Bicol pa rin po ang ating pinakamaraming booking right now. Para matugunan ang dami ng mga pasahero pa Bicol, nagdagdag na rin daw sila ng 30 bus units kada araw. Marami pa naman po tayong units na darating. At the same time, medyo na-delay lang po yung trips natin ngayon because of another traffic build-up within Quezon naman po. Mahigpit ang seguridad na ipinatutupad. Ini-inspeksyon ang gamit ng mga pasahero sa entrance pa lang. Kahit naman panay ang paalala, may mga nakukumpiska pa rin pinagbabawal tulad ng matutulis na bagay at flammable items. Bawal din ang pagdadala ng anumang uri ng paputok. Dagsari ng mga pasahero sa isang bus terminal sa Sampaloc, Maynila. Hindi pa naman fully book ang mga biyahe pa Isabela at Cagayan. Samantala ko as of 10 p.m. ay pumalo na sa mahigit 175,300 yung mga pasahero dito sa PTEX ayon sa pamunuan niyan. Simula pa kaninang umaga, inaasahan naman yung muling dagsa ng mga pasahero sa darating na Biyernes hanggang weekend na po yan. At live mula rito sa PTEX para sa GMA Integrated News, ako si James Agustin, ang inyong saksi. May mga magbabalik at meron ding mga magbabago sa pagdaraos ng traslasyon ng itim na Nazareno sa 2024. Isa po sa mga balak baguhin ay ang disenyo ng andas. Saksi si Mariz Umali. Pagkatapos ng 3 taon, magbabalik na muli ang tradisyonal na traslasyon ng mahal na itim na puong Nazareno sa January 9, 2024. Kaya puspusan na ang paghahanda ng Fiesta at Procession Committee para maging maayos at mapayapa ang prosesyong inaasahan daragsain ng mas marami pang deboto. Sa panibagong walkthrough kanina sa magiging ruta ng prosesyon, ininspeksyon ng mga nakaharang na kable, sanga ng puno at mga bukas na manhole. Nung nakaraan ay mga almost 22 million yung mga debotong dumagsa sa ating
traslasyon at inaasahan natin na abot ng ganong kalaki o mas malaki pa. Maging ang andas ng Poong Nazareno planong baguhin ng komite. Lalagyan na raw ng salamin ang palibot ng andas para mas maprotektahan ang mahigit 400 taong imahe ng itim na Poong Nazareno. Pero nakausli ang dulong bahagi ng krus para mahawakan pa rin daw ito. Ang gusto kasi nating maiwasan ay yung aakyat yung mga tao magsasampahan sa andas na ang nangyayari ay natatakpan na yung ating mahal na Poong Jesus Nazareno. Kasi ang tendency kapag magsasampahan talagang maaapakan yung mga tao, magkakaroon ng tulakan, talagang magkakasakitan. Gusto kasi nating iwasan ay yung madumog talaga at masira din yung ating imahe ng mahal na Poong Jesus Nazareno. Mas okay po para sa safety po ng mga deboto. Parang hindi rin sila masaktan talaga kasi karamihan talaga pag umaakyat nasasaktan din. Pag natatabunan, hindi namin makita. O yun po ang gusto namin, nahawakan namin yung paa, nahawakan namin yung pasan-pasan niyang krus. Dahil doon ho kami, kahit na anong hirap namin sa pagbubuhat, yun po ang ligaya namin, nawawala po lahat yung pagod namin. Ibabalik na rin ang pahalik sa Quirino Grandstand na magsisimula pagkatapos ng 6 p.m. Mass sa January 6 hanggang January 9. At susundin naman ang ruta ng traslasyon na tulad noong 2020 ay magmumula sa Quirino Grandstand pabalik sa Quiapo Church. Magsagawa man daw ng mga pagbabago sa tradisyonal na traslasyon, pangunahing layon lang daw ng simbahan ang mas maliwanag na maipakita at mas maramdaman ng mga deboto at mga mananampalataya ang itim na Poong Nazareno sa lahat ng nadaraanan nito para kahit hindi nila mahawakan ay ganap pa rin nilang maranasan ang pagsama ni Jesus sa kanilang paglalakbay sa buhay. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali ang inyong saksi. Pasintabi po, sarado na ang pwesto sa isang talipapa sa Maynila na nag-viral dahil po sa mga dagang pumapapak sa karning baboy. Saksi si Jonathan Andal. Animoy nagmumukbang ang mga dagang ito sa dami ng karne ng baboy na pinapapak nila sa isang tindahan. Viral na ang video na yan na may halos 4 na milyong views sa TikTok. Nakasarado ang pwesto ng matuntun namin sa isang talipapa sa kanto ng 13 de Agosto sa Paco, Maynila. Pero hindi pa man kami tuluyang nakalalapit. Ayun, may daga. Ayun, may daga. Ang daming daga. Ayun. Sabi ng barangay, hindi na raw nagbebenta rito ng karne ang may-ari simula nang mag-viral ang video ng kanyang pwesto. Sinubukan namin siyang hanapin doon pero hindi namin siya nakita. Hindi nga po tiga rito yung may-ari. Nangungupa lang po kasi sila dyan. Pero si Aling Morena, nakausap daw ang may-ari matapos mag-viral ang pwesto nito. Nagagalit siya sa mga tauhan niya, ba't walang bantay, hindi man lang daw nagtawag. Yung mga daga dito parang hindi natakot sa tao kasi parang wala na silang pakialam kahit marami mong dumadaan, tinataboy sila. Ayan. Ang dami. Ipinasara ng Manila Veterinary Inspection Board ang naturang pwesto. Ipinalinis din ito, pinatakpan ng drainage sa kanal at nilecturan ang may-ari tungkol sa food safety. At ang mga kontaminadong karne ng baboy, ibinaon na raw sa lupa. Pag nagkaroon pa sila ng violation ulit, talagang pasasara na yung talipapa na yan. Katabi lang ng talipapa ang Estero de Paco. Hinihikayat na nga raw ng City Hall ang mga nasa talipapa na pumasok sa palengke para iwas sa mga peste gaya ng daga. Pero ayaw ng ilan dahil nangihinayang sa ibabayad sa upa. Ay hindi naman nangangagat yan, takot din sa amin. Lahat naman po ng palengke, mayroong daga. Hindi naman po talaga maalis yun. Hindi kayo natatakot? Bakit hindi po matatakot? Siyempre, may virus nga po yun. Pag nakagat ka, matatakot ka. Kaya yun, nilalason po namin para mamatay. Ang ganitong klaseng pagpapabaya ay maituturing daw na paglabag sa Meat Inspection Code na may kulong ng hanggang 12 taon at multang hanggang 1 milyong piso. Ang sakit na pwedeng makuha natin doon pag kinagat ng daga, leptospirosis. Yun yung naninilaw. Multiple organ failure po siya, maninilaw lahat ng katawan niya. At hepatitis po. Siguraduhin po nila na yung binibili nila is galing sa accredited na katayan, may permit na galing sa NMIS, at saka sariwa po yung karne. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal ang inyong saksi. 6 na araw bago magbagong taon, mabenta na sa Binondo, Maynila ang ilang pampaswerte. Tuloy naman ang pamamasyal ng ilan nating kababayan ngayong huling araw ng Christmas long weekend. Saksi si Tina Panganiban Perez. Iba't ibang rides na swak para sa mga young
at young at heart. May konting ambon pero hindi nagpapigil sa pag-e-enjoy ang mga dumayo sa Quezon Memorial Circle sa Quezon City. Isa itong skybike sa mga pwedeng subukan dito sa Quezon City Circle. Kung wala ka namang fear of heights, maganda itong sakyan dahil mataas kaya marami kang makikitang view at mahangin. 50 pesos ang entrance sa amusement park. Libre ang mga PWD at senior citizen. Bukas ito 10 a.m. hanggang 10 p.m. hanggang unang linggo ng January 2024. Lahat po ng ating mga sakay may mga buckle po yan, may mga safety po. At after po na makababa sila sa sinakyan nila, check po. Then tsaka po ulit po tayo nagpapasakay. Mapapa-throwback ka naman sa nagbabalik na indoor amusement center sa Cubao. Walang entrance fee pero may bayad ang kid-friendly rides. Open for all ages dahil may areas para sa adults. At kung magutom, pwedeng pumili sa iba't ibang food stalls. Sa Binondo, Maynila naman, may mga namimili na ng pampaswerte. Naghahanap ako ng lucky charm for my business. Mabenta ang prosperity baskets at power bracelets, pati na rin ang hanging displays at dragon figurines dahil Year of the Wood Dragon ang 2024. Mabenta na rin ang tikoy na may iba't ibang flavors. Tabi-tabi na rin ang mga tindahan ng prutas pero wala pa gaanong namimili. Pagtungtong ng 29, medyo dodoble na presyo niyan. Doble? Opo, magdodoble yan kasi dala ng, siyempre pag kinukuha na po namin, medyo agawan na po doon. Kaya kailangan po makapag-stock ka na para kahit papano. Matibay naman ang prutas kung mag-stock ka ng 3 araw. Ayon sa feng shui expert, asahan na ang opportunities pagdating sa pera at investments sa 2024. Pero hindi rin daw lahat dapat iaasa sa swerte. A lot of opportunity pero kailangan maging maingat tayo in terms of savings and controlling our investments. Happy Holiday! Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Samantala, nagdaos ng necrological service para sa basketball legend at tinaguriang The Skywalker na si Avelino Samboy Lim. Dito inalala siya ng kanyang pamilya at ng malalapit na kaibigan. Ayon sa kanyang asawa at anak, generous at hardworking si Lim noong nabubuhay pa. Labis din daw ang pagmamahal nito sa larong basketball. Nakalagak ngayon ng abo ni Lim sa chapel ng Colegio de San Juan de Letran, kung saan siya naglaro sa NCAA. Pumanaw si Samboy sa edad na 61 itong Sabado. Nag-ikot naman sa ilang sinihan ang mga bida ng mga pelikulang kalahok sa MMFF 2023. Kabilang sina Miguel Tan Felix at Isabel Ortega ng GMA Pictures at GMA Public Affairs entry na Firefly. Sold out ang mga screening ng pelikula kaya dahil po sa taas ng demand, nadagdagan ang mga sinihan na nagpapalabas ng Firefly. Overwhelmed naman sa magagandang feedback ang Firefly star na si Alessandra De Rossi at direktor nitong si Zig Dulay. Nag-cinema tour naman sina Alden Richards at Sharon Cuneta ng Family of Two. Maging sina Marian Rivera at Dingdong Dantes para sa movie nilang Rewind. In character naman na naglibot sa mga sinihan ang Becky and Badette stars na sina Eugene Domingo at Pokwang. Kasama namang nag-ikot ni Mateo Guiducelli ang cast ng Penduko sa mga sinihan kahapon. Ang simpleng Christmas party ng Magsing Irog mula sa San Fernando, Pampanga, naging nakakakilig na proposal real quick. Sa gitna ng palaro, naiwan mag-isa si Jenny Rose hanggang sa pumasok ang kasintahan niyang si Emmanuel. Doon natin ang galang piling ni Jenny Rose at nakita ang wedding proposal. At syempre, matamis na yes ang sagot ni Jenny Rose. Triple celebration nga raw ito dahil bukod sa Pasko, birthday rin ni Jenny Rose at yun, na-engage na rin sila. Congratulations! Congrats! Mga kapuso, salamat po sa inyong pagsaksi. Sa ngalan po ni Pia Arcangel, ako po si Connie Sison. Sa ngalan ni Igan Arnold Clavio, ako po si Ato Maraulio para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino, sama-sama tayong magiging saksi!